Objectives. Number 1. Confer the business environments of Indonesia and the Philippines. And number 2. To identify similarities and differences in culture, economy, politics, and ethics that affect business operation. Number 3. To understand how entry mode pricing and corporate social responsibility (CSR) between the two countries. Number 4 is to provide insight for foreign investors on how to conduct effective business ventures. Good day everyone. For this part of our report, I'll be discussing culture and how it affects promotion in both Indonesia and the Philippines. Unahin natin ang Indonesia. In Indonesia, promotion most respect Islamic values. Ibig sabihin, kapag gumagawa ng ads or marketing campaigns, kailangan iwasan ang mga sensitive image tulad ng mga nagpapakita ng masyadong skin or anything against their religious belief. Instead, dapat makaka-focus ang mga promotion sa family, community, and modesty kasi ito ang core values nila. Isa pa, ginagamit din nila ang local languages at religious events tulad ng Ramadan para mas makonect sa mga tao ang maging effective ang campaign. Now, let's move to the Philippines. Dito naman sa atin, ang promotion madalas highlight emotional appeal, humor, and family orientation. Kung mapapansin natin, karamihan ng ads sa TV or online may halong emosyon, tawa o values about family kasi ito yung madali nating nakaka-relate bilang mga Pilipino. Bukod pa dyan, Catholic tradition also influence our ads. For example, during Christmas season, napapansin natin dumadami ang mga commercials na may themes na pagbibigyan, pagmamahalan at pamilya. So, overall, makikita natin both countries use culture to connect emotionally with people. Pero magkaiba sila ng focus. Indonesia focuses on religious and modest themes, while the Philippines focuses on emotion, humor, and family values. Thank you. Effect on product development adoption. This part of the report talks about products are developed or changed depending on the country's cultures and needs. In Indonesia, products need to have halal certification kasi mostly sa mga tao doon ay mga Muslim. Ibig sabihin, dapat yung kanilang mga products ay naaayon sa kanilang relihiyon at tradisyon. Pero mas gusto rin nila yung mga maliliit at abot kayang packaging kasi mas practical ito at mas madali para sa araw-araw na gamit. In other hand, in Philippines, dito sa atin, mas gusto ng mga customer yung Western style products. Pero, syempre, gusto rin nila yung value for money or sulit na presyo. Minsan, ina-adapt ng mga companies yung product para maging convenience gamitin at akma sa tropical na climate natin tulad ng magaan, presko o madaling dalhin na item. In comparison, Indonesian product must respect cultural and religious norms, while the Philippines, dito sa atin, the focus is more on practicality, comfort, and Western influence. But both countries show that product development really depends on what people value and needs in their daily lives. Human resource and employment wage conditions in Indonesia and the Philippines show clear differences. In Indonesia, the minimum wage varies by province and is generally lower than in the Philippines, making labor costs more affordable. This attracts companies that rely on labor-intensive work, although employment standards and benefits can differ across regions. Meanwhile, in the Philippines, it has higher labor costs, especially in major cities like Manila and Cebu. But workers enjoy stronger protection and benefits such as 13th month pay, social security, and health insurance. Filipino workers are also known for their skills and English proficiency, making the country more ideal for service-oriented and knowledge-based industries. One, I'll be discussing about the economic or monetary system of Indonesia and the Philippines, air pricing.
In Indonesia, the market is price sensitive. Ibig sabihin, may mga consumer doon ay very conscious sa presyo ng mga products, lalo na dahil pabago-bago o volatile ang value ng rupiah, which is their currency. Kaya karamihan sa businesses doon ay gumagamit ng direct pricing at mas pinipili ang local sourcing para maiwasan ang malaking epekto ng currency changes. While in the Philippines, our market is more competitive and our peso is more stable. Usually, ang pricing dito ay naapektuhan ng income level ng mga imported products. In comparison, Indonesia needs to adjust their prices more often dahil sa pagbabago ng currency, while the Philippines has a steadier and more competitive pricing system. In short, mas pabago-bago ang presyo sa Indonesia dahil sa currency nila, habang sa Pilipinas naman mas stable at competitive ang market. Human resource and employment wage. Indonesian minimum wages differ per province. Labor cost generally lower than in the Philippines. Philippines, higher labor cost, especially in cities. Strong protection for employee benefits. Comparison is Indonesia offers cheaper labor but less uniform standards. The Philippines offers skilled but costlier workers. Financing. Indonesians mix of conventional and Islamic Sharia finance. FDI regulated in some sectors. Philippines liberal financial system with open access to foreign invest and remittances boosting liquidity. Comparison. Indonesia is more restrictive but diverse in financial options. The Philippines is more open and globally integrated. Meaning, financial means pagkukuha o pag-access ng pera para punduhan ang isang negosyo, project o investment. Pwede ito galing sa loans, investors o ibang financial. Indonesia may halo ng conventional at Islamic Sharia finance. May mga regulations sa isang sectors pagdating sa foreign direct investment or FDI. Mas control and financial system nila pero diverse ang option. May traditional Sharia compliant financing. Philippines, mas liberal ang financial system. Open sa foreign investors, malaki ang role ng remittance pera galing sa mga OFWs sa pagdagdag ng liquidity o cash flow sa ekonomiya. Mas globally integrated at accessible and ang financial market. Comparison, Indonesia mas restrictive pero may variety ng financial styles, conventional plus Islamic. Philippines, mas open at flexible kaya mas madali para sa foreign investors at mas connected sa global market. Political legal system, organization, strategy and structure, ownership and entry. Indonesia, some sector require joint venture or local ownership, complex licensing by region. By the Philippines is generally open but still limit foreign ownership and utilities. The comparison, Indonesia is more restrictive but diverse and financing options. The Philippines is more open and globally integrated. Ang Indonesia ay may ilang sektor ang joint venture o lokal na pagmamay-ari, nagbibigay diin sa kanilang pagiging komplikado. Ang Pilipinas ay may mga paghigpit sa dayuhang pagmamay-ari. Ang sistema ay karaniwang mas bukas kaysa Indonesia. Entry mode in distribution. Indonesian, JV and franchising common logistics, difficult due to island and distance. Philippine is franchising and direct investment, popular and structure improving across island. Indonesia, ang kanilang mga joint venture,
pag-franchise ay karaniwan ding nahaharas mga hamon dahil sa isyong logistics na isla. Pilipinas naman ay may franchising at direct pamumuhunan, may mga sikat na paraan ng pagpasok. Pricing due to trade restriction. Indonesia. Import duties and local content laws increase pricing for foreign goods. And the Philippines lower tariffs in under Asian but still import dependent. Indonesia ay may pag-angat at batas na lokal na laman pagpapataas ng mga gastos. Ang Pilipinas naman ay mas mababa ang mga taripa sa loob ng Asian at aming ka-impluensya sa pagpipresyo. Good morning, classmates, and good morning, sir. My report is about entry mode and distribution, Indonesia versus Philippines. Indonesia. Sa Indonesia, ang joint venture at franchising ang madalas na ginagamit ng paraan sa pagpasok ng mga negosyo. Maraming kumpanya ang pumipili nito dahil nakakatulong ang pakikipag-partner sa mga local firms na mas may alam sa kultura at market ng bansa. Pero may malaking challenge sa logistic dahil ang Indonesia ay binubuo ng maraming isla. Dahil dito, medyo mahirap at magastos ang transportation at distribution ng mga produkto. Kaya, ang mga negosyo doon ay kailangan magkaroon ng matibay na logistic network at makipagtulungan sa mga local distributors para masigurong maayos ang pag-deliver ng kanilang mga produkto. Sa Philippines naman, sa Pilipinas naman, franchising at direct investment ang pinaka-popular na entry modes. Patok ang franchising dito dahil sa pagiging madiskarte ng mga Pilipino sa negosyo at sa malakas na demand ng mga customer, lalo na sa food at retail industry. Lumalago rin ang direct investment dahil sa mga reforma at insentibo ng gobyerno para sa mga investors. Bukod pa rito, patuloy na gumaganda ang infrastructure ng bansa. May mga bagong kalsada, daungan at transport system na nakakatulong sa mas mabilis at mura na distribution ng mga produkto sa iba't ibang lugar ng bansa. Kung paghahambingin mo, ang parehong bansa ay gumagamit ng franchising bilang pangunahing business strategy. Pero sa Indonesia, mas ginagamit ang joint venture para mas ma-manage ang iba't ibang market at kultura. Sa kabilang banda, sa Pilipinas, mas pinipili ang direct investment dahil sa mas magandang business environment at mga infrastructure ang umuunlad. Sa madaling salita, mas logistic challenges ang Indonesia, samantalang mas maganda naman ang distribution ng system sa Pilipinas dahil sa mga infrastructure improvement. Yun lang po. Salamat. Pricing due to trade restrictions. It means that the price of the product changes because of the government rules, limit or trade tulad ng tariff, tax sa important goods, quota, limit on the quantity, or bans on certain goods. Dahil dito, tumaas ang gastos ng mga negosyante sa pag-angat ng pagbibenta kaya napipilitan silang taasan ang mga presyo ng produkto. For example, kapag naglagay ang mga gobyerno ng mataas na buwis na imported na asukal, tataas din ang presyo ng mga asukal sa market. Ito ang tinatawag na pricing due to trade restrictions. In these slides, we discuss about ethical CSR or corporate social responsibility practices comparing Indonesia and the Philippines. There are three areas. First, IP infringement effects on the product development and distribution. IP infringement effects on product development and distribution. Sa Indonesia, madami ang counterfeit goods or piki na produkto. Mahina din ang pagpatupad ng kanilang intellectual property laws. Samantala, sa Pilipinas ay mas okay ang pagpapatupad ng IP laws dahil sa Intellectual Property Office of the Philippines. Pero meron din naman ng mga issue dito sa atin sa Pilipinas na mga piracy. In comparison,
mas malakas ang IP protection sa Pilipinas, ang mga parent brands mas prone na gayahin sa Indonesia. Meaning, mas safe ang mga brand dito sa Pilipinas pagdating sa pagiging original. Human resource and employment structure in which Indonesia. CSR ng mga kumpanya sa Indonesia madalas nakapokus sa community aid at religious donations. Gaya ng zakat, ibig sabihin may malakas na impluensya ang kultura at relihiyon sa business practices nila. Labor ethics. Dito ay iba-iba depende sa rehiyon. Sa ilang lugar, mas informal ang trabaho, walang kontrata, walang benefits. Minimum wage ay regional kaya magkaiba ang sahod depende sa probinsya. Karaniwan ang kontraktual at outsourced workers lalo na sa manufacturing at retail. Philippines. Sa Pilipinas, ang CSR ng mga kumpanya ay nakapokus sa social welfare, education at disaster aid. Madalas silang nakipag-partner sa schools, NGOs at LGUs para tumulong sa komunidad. Labor laws. Dito ay mahigpit at well-enforced, protektado ang mga empleyado pagdating sa minimum wage, working hours, benefits at safety. May malinaw na employment categories tulad ng regular, contractual at probationary at mga legal basis lahat. Minimum wage as per region din pero may regular update para i-adjust sa cost of living. Indonesia CSR examples. Zakat donation. Isang kampanya sa Jakarta nagbibigay ng bahagi ng kita nilang bilang zakat para sa mahihirap na pamilya tuwing Ramadan. Community aid. May food manufacturing company na nag-donate ng clean water system sa isang rural village bilang bahagi ng CSR nila. Philippines CSR examples. Isang telecom company na nagbibigay ng scholarship programs para sa public school student. May retail chain na tumutulong sa mga biktima ng bagyo sa Visayas sa pamamagitan ng relief goods at cash donations. Good morning everyone! Pricing strategy. Sa Indonesia, ang mga produktong etikal tulad ng halal at eco-friendly ay maaaring ibenta sa mas mataas na presyo dahil pinahalagaan ng mga mamimili ang mga produktong naayon sa kanilang moral at paniniwala na relihiyon. Sa Pilipinas, pinapahalagaan ng mga mamimili ang mga kumpanyang may mabuting layuning panglipunan, ngunit sila ay nananatiling sensitibo sa presyo, kaya't ang mga abot-kayang produkto may CSR ang pinakamabentang uri. Yun lang po, maraming salamat. For the conclusion, we found that doing business in both Indonesia and the Philippines requires strong cultural sensitivity and the ability to adapt to local practices. In Indonesia, businesses must comply with Islamic norms and establish good relationship with local partners, since religions and community ties plays a big role in business operation. In the Philippines, the market is more Western-oriented and English-speaking, which can be an advantage for international companies. However, the country also has stricter labor rules that businesses need to follow carefully. Overall, ang success ng isang negosyo sa dalawang bansa ay nakadepende kung paano nila i-adjust ang kanilang promotion, pricing at HR strategies ayon sa culture at economic situation ng bawat bansa. Kapag marunong mag-adapt at marunong rumespeto sa local culture, mas malaki ang chance na magtagumpay. Thank you.